believe it or not, if we're talking about untold stories, marami pa ring mga action na nangyayari pag D-Day. In fact, that's really the culmination of the last 70 days of the campaign. Ang story dyan, na pagpapasahan ng mga campaign strategists, pag last 70 days of the campaign, ang main focus nyo na lang ay yung tinatawag nating D-Day or Election Day. E-Day, D-Day, the terms are different. Pero on D-Day itself, that is a production. That is the culmination of 70 days usually of planning, operations research, logistics, time motion studies, manpower movements, and mapait na realidad, money movements. So ang D-Day talaga, that is a science, ang D-Day. Can you give us parang an idea what you meant by that? It's a science. Ibig sabihin, very detailed, no? Very detailed because number one, para sa mga di umano'y namimigay or yung mga stories na umiikot that there are vote buying, the first most important thing you have to do is to tag. Kailangan nakatag ang mga bibigyan mo dahil pag hindi yan nakatag, pag hindi yan naka-database, pag hindi mo may ibabanggayan sa kahit na anong election list, COMELEC voters list, nagsasayang ka lang ng pera. You don't know because of the frenzy of activity, baka ikutan ka lang. So yung tumanggap, si Ian Esguerra tumanggap, hindi tatanggap si Ian Esguerra, but palitan natin, si Christian Espiritu tumanggap. Ronald Llamas tumanggap. Gagawin niya, magsusuot lang siya ng cap, magpapalit lang siya ng t-shirt, iikot na naman siya, kukuha na naman siya, and then he'll change his shirt again ad infinitum ad nauseam. So you need to have a database, number one. Number two, that needs to be marked. Number three, that has to be done in a way that is not public. Huhulihin ka ng police, lalo na pag ang kalaban mo incumbent. Police forces ang kalaban mo niyan. Huhulihin yung, ika-crack down yung mga distribution channel mo. So there have to be, ang balita ko, ang nakwento sa akin, ang ano ngayon is it has to be in strategically placed safe houses wherein there are two entrances. There's an entrance and an exit. So yung mga tao papasok, kukunin, lalabas through the other side of the street, and every barangay, every sitio, every precinct cluster, merong ang safe house doon. It has to be quick because kung nagkaroon ng crowd, mahahalata ka na namimili. It has to be scouted. Kailangan walang CCTV. Baka mareklamo ka ng kalaban. Baka, syempre, there's a battery of election lawyers just salivating on both sides na mag-file ng kaso. So, nung nauso ang QR code, yan ang balita ko, yan ang isang untold story, nung nauso ang QR code technology sa Pilipinas, a lot of cities and municipalities daw, ako nakwento lang sa akin, never ko naman na-experiencean, gumagamit na lang ng QR code para mabilis. So in one scan of a QR code, napasok ka na sa database, nabura na yung pangalan mo, hindi ka na pwede umikot, nabigyan ka na ng bread, and the cash has already been transferred to you. So may mga ganong aspect. It's a whole time and motion study. And remember, Ian, meron tayong phenomenon sa Pilipinas, a sad phenomenon, napakalungkot. Ito talaga heartbreaking. We have a phenomenon known as last touch. Yun ang problema, last touch. Kung nagbigay sa iyo si candidate A, tinanggap mo ng 11 o'clock, si candidate B nagbigay sa iyo ng 2 o'clock, bumoto ka ng 2:30, ang bobotohin mo kadalasan, kung ikaw yung type na botante na tumatanggap, na hindi ka tanggap-tanggap dapat. That is a deplorable selling of your humanity and your soul. Pero kung ikaw yung type ng botante na tumatanggap, ang huling natanggapan mo, nakuhanan mo, yun ang iboboto mo. So meron mga one-upmanship dyan. Gagawin mo dyan, susubukan mong pigilin yung kalaban mo para mag-transfer ng pondo or mag-move ng cash. Magtatayo ka ng checkpoint. In untold stories, no, sa mga inuman, sa aming mga kapwa campaign strategists, merong phenomenon na bangga boys. Ano yung kanilang silbi? Meron lang silang jeep. Ang tanging silbi nila on election day, babanggain nila ng sadya yung mga sasakyan na may dalang cash. Yun lang.
para ma-delay, para hindi ma-distribute. So, Ang problema, dapat okay intel nila, alam nila. dapat okay yung intel. So now you're getting the picture, Ian. So there's intelligence, there's reconnaissance involved. Ang problema, you're assuming bibili ka ng boto na hindi dapat gawin, na isang deplorable, terrible, condemnable act. Pero kung bibili ka ng boto, cash yan. So halimbawa, nakasakay yan sa pickup, nauso yung bangga boys or yung mga harang boys, yung mga biglang merong wake sa kalsada, merong patay na wala namang patay, pero kunwari may patay para lang magka-traffic. Since nauso yun, ang ginagawa ng mga tao, what do? Kumukuha ng guns na may mahaba. So pag may bumangga sa kanila, meron pang risk of election violence, nagkakatutukan pa, nagkakagulo. Yun ang mga untold stories na dumadaan lang sa akin, nakikwento lang sa akin. But there's two different worlds, di ba? As in anything. Kasi napaka-clear naman itong nakasulat sa ating topic. Black Ops talaga ang pinag-uusapan. Just as in White Ops and in Black Ops, may two sides yan. There's ground and air. So comms-wise and then yung ground-wise. Sa comms, ang Black Ops, grabe rin. Ang pinakamadalas na gawin dyan, pinakamadali, lalo sa age of social media, yung tinatawag nating false flag. Mga false flag operations. So napakadali niyan. Ano ho ang ibig sabihin ng false flag? Hindi ko ho sinasabing gawin ninyo yan or para sa mga nakikinig ng mga... Anyway, eleksyon na sa Lunes. Pero you get the materials, the paraphernalia, the t-shirts of yung kalaban mo, tapos gagawa kayo ng kalokohan. Tapos mahuhuli sa social media. That's the most common thing to do now. So for example, naka t-shirt kayo, you're working for candidate B. Kukunin niyo yung mga t-shirt paraphernalia ni candidate A, tapos manggugulo kayo dun sa may barangay, sisipain niyo yung mga basura, kakanta kayo na parang lasing. So ma-attribute dun sa kalaban. That's called false flagging. And there's so many ways to do it now. Mangi-insulto, pwedeng social media ad lang yan. Social media yung selfie video. Halimbawa, nakasuot ako ng t-shirt ni Christian Esguerra. Tapos sasabihin ko, alam mo, mga nanonood kasi ng Facts First with Christian Esguerra, yung mga matatalino lang. Ang mga hindi nanonood ng Facts First, mga bobo yun, mga tanga, mga etc. And starts just insulting people while I'm wearing the Facts First shirt. So, ang lalabas doon, I'm a Facts First fan, kainisan ka pa ng tao. So, there's so many ways to do false flag operations, and it's happening right now, especially on local.